Welcome back sa ating recap channel mga Lodi. Ayun na nga, nagsimula na ang Jeju Raid na isilang na ang pinakamalakas na halimaw, si Ant King aka Beru. Samantala sa Jeju. Sa gitna ng misyon, desperadong tumatawag ang mga hunters. Delta, Charlie, may nakakarinig ba? Pero tanging isang boses lang ang sumagot, Bravo, copy. Samantala, sa kabilang banda, isang halimaw ang lumitaw. Pugot ang ulo. Bumagsak ang isang hunter, gumugulong ang ulo niya sa lupa. Sinubukang lumaban ng isa, pero bago pa siya makagalaw, swoosh. Wala na rin. May isang tumakbo, pero, swak, tinapos din siya. Isang iglap lang, wiped out ang Charlie. Sa loob ng madilim na kuweba, ginamit ni Yunho ang kakayahan niyang makita ang malayo, at mas marami pang panganib ang bumungad sa kanya. Habang palalim sila sa kuweba, napansin ni Ma Dongwook ang pagtaas ng antas ng mga kalaban. Lumalakas sila, halos katumbas na ng S-rank hunters. Biglang sinalubong ng isang dambuhalang ant ang grupo ng Korean hunters. Agad itong sinangga ni Dongwook gamit ang kanyang kalasag. Cho Hae-in, attack! Sigaw niya. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Cho Hae-in at sa isang mabilis na slash, hati ang halimaw. Samantala, sumagot si Byung Ji-wyu habang nasa support position, walang problema, makaka-relax kayo. Sabay tingin kay Yunho. Kahit walang ulo ang mga yan, nakakagalaw pa rin, kailangang tanggalin ang mga paa at kamay nila para di na makagalaw. Matapos ang madugong laban, muling nagtipon-tipon ang grupo. Pagod pero buhay pa, si Ma Dongwook, huminga ng malalim at tumingin sa paligid. Okay, regroup tayo. Anong next move? Malapit na tayo sa pugad ng Ant Queen, sagot ni Byung-gyu habang nililinis ang dugo sa kanyang balikat. Buti na lang, mukhang kaunti lang ang bantay. Nagtinginan sila. Saglit na katahimikan. So, ibig sabihin kaya natin to, tanong ni Yunho, may halong pag-aalinlangan. Siyempre, tiwala lang, sagot ni Cho Hae-in habang in-stretch ang kanyang braso, parang nagwa-warm up lang para sa workout. Teka lang ha, singit ni Dongwook. Sinabi mo bang kaunti lang ang bantay? Gaano ba kakunti? Muling nagtinginan ng grupo. Oh, mga 3 dosina lang, sagot ni Byung-gyu, parang walang nangyari. 3 dosina, halos sabay-sabay nilang reaksyon. Relax lang, guys, natatawang sabi ni Cho Hae-in. Isipin nyo na lang, cardio exercise to. Cardio, napabuntong hininga si Dongwook, mukhang marathon na naman to ng takbuhan at patayan. Samantala, sa labas ng kuweba, iniimbestigahan ng Delta Team ang lugar ng matinding labanan. Wasak ang lupa, may bakas ng dugo, at parang may bomb alert na masamang presensya. Eyeglasses. Dinampot ng isang hunter. Mukhang kay Charlie Team to. Nagkatinginan sila. So, ibig sabihin. Naubos sila, sagot ng leader nila, seryoso. Biglang napa-angle ang isa. Teka, ang baho. Parang panes na pagkain na binaon sa lupa tapos kinain ulit. Hoy, umutot ka ba? Hindi ah. Pero dahil di na niya matiis, nagpakawala siya ng matinding yelo para mawala ang amoy. Sa isang iglap, may biglang sumulpot mula sa dilim. At ayun, tapos siya. Sa loob ng madilim at nakakapangilabot na kuweba, hinarap na ng grupo ang pinakaabangang kalaban, ang Ant Queen. Napapalibutan sila ng napakaraming halimaw na ants, handang sumalakay anumang oras. Pero hindi natinag ang mga hunters. Wala nang atrasan to, bulong ni Byung Ji-wyu bago agad mag-cast ng spell. Biglang lumiwanag ang paligid sa enerhiyang pinakawalan niya. Sabay nito, lumaki si Ma Dongwook, parang higanteng pader na hamarang sa mga umaatakeng halimaw gamit ang kanyang matibay na kalasag. Walang makakalusot, sigaw niya habang sinasalag ang sunod-sunod na atake. Samantala, hindi na nagpatumpik-tumpik si Choi Jong-in. Isang kumpas ng kamay at agad siyang nagpakawala ng naglalagablab na apoy, nilalamon ang mga kalaban sa nakapapasong liwanag. Nagliyab ang buong kuweba. Habang nagaganap ang matinding labanan sa loob ng kuweba, isang cameraman ang gigil na gigil lumapit para makunan ng mas malinaw ang mga pangyayari. Pray, konting lapit pa. Ang ganda ng angle dito, bulong niya habang inaayos ang camera. Pero agad siyang hinailan ng kasama niya. Baliw ka ba? Gusto mo bang maging content mismo ng video mo? Samantala, sa labas ng Jeju Island, libu-libong tao ang nakasubaybay sa laban. Parang eviction sa PBB, lahat tutok, walang gustong lumagpas kahit isang segundo. Balik sa kuweba, dito na nila binuhos ang lahat. Yunho, nag-transform sa kanyang beast mode, bumagsak sa lupa na parang halimaw sa galit.
Tashik, nagpakitang gilas gamit ang kanyang pana, bawat tira, may tinatamaan. Ma Dongwook, sumabay sa bakbakan, bumangga na parang pader na hindi matitinag. Jong-in, walang patid sa pagpapakawala ng apoy, parang nagluluto ng mala-fiery buffet ng langgam. Chua Hae-in, ang kanyang espada, kumikislap sa bawat galaw, mabilis at matalim. At syempre, hindi rin nagpahuli ang iba nilang kasama. Isang malupit na pagtalon. At ayun, hati ang Ant Queen. Sa wakas tapos na ang laban, patay na ang Ant Queen. Nagdiwang na ang lahat pati mga hunters ay sobrang saya. Sa matala sa opisina ni Gunhee, nagsabi siya ng mission accomplished. Matapos mapatay ng mga hunters ang Ant Queen, biglang nakaramdam si Chua Hae-in ng isang nakakakilabot na presensya. Dumating ang Ant King. Hindi man lang nito pinansin ang mga hunters at dumiretso sa bangkay ng Reyna, at kinain ito. Bigla niyang inatake si Chua Hae-in mula sa likuran, dahilan para tumilapon siya. Sumugod si Ma Dongwook, gamit ang kanyang kalasag, pero isang hampas lang, basag ito kasama ang kanyang mga kamay. Sinubukan siyang harangin ni Baek Yun-hoo, pero puro sugat lang ang inabot nito. Choi Jong-in handa nang gumamit ng apoy, pero hindi na siya nakagalaw, isang hampas lang, at tumilapon siya sa dugo. Sumubok si Taishi na magpana, pero sinalo lang ito ng Ant King at hinampas siya pabalik. Ma Dongwook, na gumaling dahil sa healer, muling sumugod, pero parang laruan lang siyang hinawakan ng Ant King at paulit-ulit na inihampas sa lupa. Sa gitna ng massacre, nakita ng Ant King si Byung-gyu at kinain ang kanyang ulo. Bago siya tuluyang lamunin, nagawa pa niyang sumigaw, tumakbo kayo, ngunit huli na, nahawakan na ni Beru sa leeg si Yun-hoo. Ngunit bigla, isang presensya ang naramdaman ng Ant King. Isang malakas na kapangyarihan sa labas ng kuweba. Iniwan niya ang mga hunters at lumabas. Nagtaka si Yun-hoo, sino ang nasa labas na may ganitong lakas? Sa isip niya, si Goto Ryuji siguro, pero aalamin niya paglabas niya sa kuweba. At kung nagustuhan niyo ang episode na to, pakipindot naman ng like at subscribe mga lodi. Hanggang sa muli, paalam.